Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Mga ka-A to Z, ihanda na ang inyong bulsa dahil halos 5 piso kada litro ang inaasahang dagdag sa singil sa produktong petrolyo sa susunod na linggo. Inaalmahan naman ito ng ilang motorista habang ikinalulungkot din ng mga commuter ang nagbabadyang dagdag piso sa pasahe. Ang balitang A to Z hatid ni Naomi Almojano. Preno-preno muna sa ibang gastusin dahil aarangkada na naman ang presyo ng langis. Talagang mapapabusina ang mga motorista sa susunod na linggo dahil sa nakatakdang big-time price hike sa petrolyo. Papalo sa halos 5 piso ang idadagdag sa singil ng produktong langis. Ang gasolina posibleng umabot ng 3 piso ang binabadyang itataas kada litro, habang halos 5 piso naman ang dagdag sa kada litro naman ng diesel. Naglalaro naman sa 4 pesos and 25 centavos hanggang 4 pesos and 40 centavos kada litro sa kerosene. Ang primary reason, alam naman natin ng lahat, ng yung geopolitical conflict na nangyayari between Israel and Iran. Ayon pa sa Department of Energy, ito na ang pinakamataas na oil price hike na naitala ngayong taon sa bansa. Kaya ang mga motorista, lalo na ang mga jeepney driver, nangangamba na sa matitirang kita na kanilang maiuuwi. Daing ng mga motorista ngayon ang mamahal na nga ng mga gastusin o bilihin sa pang-araw-araw. Idagdag pa ang pambaon ng kanilang mga anak na nagbalik eskwela. Poproblemahin pa nila ang dagdag singil sa petrolyo sa susunod na linggo. Si Tatay Ronnie magdadagdag na lang ng ilan pang oras sa kanyang pamamasada para mabawi kahit paano ang mababawas sa kanyang kita. Lalo pat graduating sa kolehiyo ang kanyang anak ngayong taon. Sobra na ho pahirap sa mga driver yun, tsaka operator. Kasi sa mga yun ho kasi, mahal na ho mga bilihin, tapos dadagdag pa ho yung pagtaas ng mga petrolyo, diesel, ganyan. Bilang solusyon naman dito, pinag-aaralang ipatupad sa susunod ding linggo o sa unang linggo ng Hulyo ang pisong dagdag sa pamasahe. Ibig sabihin, kung sa jeep mula sa minimum fare na 13 pesos, magiging 14 pesos na ito. Yung piso talagang naunawaan natin ang ating mga commuters. Pangunawa lamang sa ating mga mananakay sapagkat wala namang panghuhugutang iba ang ating mga driver ng pampublikong sasakyan kundi ito. Paglilinaw naman ng mga transport group na nagsulong din ng panukala. 3 taon na itong nakatenga at kailangan ng tugunan dahil kawawa naman daw kasi ang mga tsuper. Pero ang commuter na si John umaray na agad sa nagbabadyang dagdag pasahing ito. Hindi naman po mabigat yung piso, pero ang problema po kasi siyempre sa taas po ng bilihin, tas mababang sahod po, tsaka marami rin po naghahanap ng trabaho ngayon, agaya ko po. Meron rin pong kasing mga commuter na hindi lang po isang beses bumabiyahe, may bumabiyahe po ng 3 beses. Kung sa bawat biyahe po na yun na dumadagdag po na piso, so malaking kakulangan na po yun. Pero paliwanag ng transport groups, maaari naman nilang ibaba agad o ibalik sa dati ang pasahe kapag bumaba rin ng singil sa petrolyo. Lalo pa kung matuloy ang pangako ng pamahalaan na fuel subsidy o kapag natamo ang $80 per barrel ng global oil price. Itong provisionary increase na hiningi namin, pag ito po ay naging stable na, bababa po namin to kahit anong oras, basta po maayos na. Pasensya na po kayo. Parehong mga motorista at commuter ang apektado ng pagtaas ng mga produkto at serbisyo lalo na sa susunod na linggo. Kaya abiso po sa lahat, konting pasensya at tipid-tipid muna. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano.